what's up sa inyo mga ka-icon, no? So ito nga pala yung ating Kiwi Icon 110cc na 3 years mahigit na natin ginagamit. At sa 3 years mahigit ko nang ginagamit itong motor ko na ito, guys, halos lahat na yata ng sira na experience ko rito. At yung sira na yon na-recover natin, kaya naging solid yung takbo ng motor natin. At kahit mag long ride tayo mga ka-icon, hindi tayo binibigyan ng sakit ng ulo, no? At mas lalong lumakas pa yung hatak ng motor natin, no? So sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga na-experience ko dito kay Kiwi Icon, ano nga ba yung mga pinalitan ko na rito, ano nga ba yung mga inilagay kong accessories dito, at paano mamimaintain na mas malakas yung hatak ng motor natin, no? Pagdating sa mga paahon, hindi tayo binibigyan ng sakit ng ulo, no? So yun mga ka-icon, no? Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, hello, mag-subscribe na kayo. And sa mga kapwa ko affiliate at sa mga followers natin sa TikTok, so don't forget to follow me and share my video, no? So share ko lamang, guys, no, sa 3 years mahigit ko nang ginagamit itong motor ko na ito, mga guys. Unang-unang nasiraan sa motor ko na ito is yung belt niya, no? So almost 1 year, guys, na kasama ko itong motor ko na ito, guys, is yung belt pa lang yung bumigay sa akin, guys. Yung belt pa lang yung bumigay sa akin. So ang belt na ipinalit ko rito, guys, ay pang Honda Beat FI. So yun yung ipinalit ko na belt dito, no? So 1 year and 2 months, guys. 1 year and 2 months, guys, bumigay naman yung power supply ng motor natin, no? So yung power supply, yun is yung regulator. Yung regulator na yun, guys, sa yung power supply ng motor natin. So paano siya naging power supply? So kahit na bago lang yung spark plug natin, okay yung mga wirings natin, okay yung battery natin kahit bago, pero pag yung power supply ang dispalinyado or sira, hindi rin gagana yung motor natin. At napakahalaga ng power supply, guys. Kaya yun yung pinalitan ko sa motor ko, yung regulator na nasa yellow basket ko, guys, no? So dito lang yan nakalagay, guys, yung regulator, no? Nasa loob yan. Pag binaklas nyo yan, guys, makikita nyo sa gilid yung regulator. Doon nakasalpak yung mga wire, no? Yung mga kuryente, no? Yung mga wirings doon sa power supply na yun yung nagbibigay ng power sa motor natin or ng electricity, no? So ayun, guys, inilagay ko yan sa yellow basket ko, na swak plug and play. Lahat ng inilagay ko sa motor ko is plug and play, guys, nasa yellow basket ko, guys. At mag check out na kayo, guys, dahil limited stock lang naman yun. So sunod ko, guys, after 1 year and 6 months, ang bumigay naman sa akin ay yung battery. So yung battery, yun, pinalitan ko na yung battery ko. At meron yan sa yellow basket ko, guys. Nasa yellow basket ko yung battery, no? So after 2 years and 3 months, guys, ang bumigay naman sa akin, guys, is yung throttle cable. Yung throttle cable, guys, napakahalaga nito, yung throttle cable, dahil pag nasiraan kayo ng sa kalsada ng throttle cable or naputol yung cable ninyo, guys, hindi kayo makakahanap ng cable sa mga shop, no? Kasi nung time na nasiraan ako, guys, wala akong nahanap ng swak sa motor natin, no? Kahit Honda Beat FI or Honda Beat Carb or Mio i125, hindi siya sukat, guys. Kahit yung pang XRM, guys, hindi siya sukat, kasi talagang si Kiwi Icon 110cc, guys, halos wala siyang kasukat na throttle cable, guys. Napakahalaga ng throttle cable na meron kayong reserba, lalo na kung bumabiyahe kayo ng malayo, guys. Kasi kung meron kayong reserba, guys, ikakabit na lang yan ng mekaniko or kahit saan shop kayo pumunta. So meron akong available nito sa aking yellow basket, guys, and mas mura sa yellow basket ko, and pwede na kayo mag check out, guys, sa mga wala pang reserba na throttle cable. Huwag nyo nang hayaan na masiraan kayo ng throttle cable, guys, kasi magsisisi lang kayo pag yung throttle cable nyo is na putol, guys. So next natin, guys, itong MDL bracket. MDL na to, guys,
pasadya yan guys. So meron yan sa aking yellow basket guys. So napakatibay na to guys. So halos 2 taong mahigit na natin itong gamit, no. Walang alog ito guys, walang alog ito sa lubak. So napakatibay ng MDL bracket na ito. And kung gusto nyo ng ganitong malupit na ilaw, no, ng MDL light, mini driving light na ito guys, grabe, nasa yellow basket ko ito guys, napakalupit niyan. Ang lakas ng ilaw niyan guys, lalong lalo sa madilim na kalsada, no. And also guys, ito yung cover guys, marami nagtatanong sa akin ito kung ano nga ba yung nasa pangilid natin, no. Itong front shock, ito po is cover lang, pero almost 2 years na natin itong nakakabit sa motor natin, no. So yun guys, yung caliper, pinalitan ko na rin yung caliper guys, nakapang Honda Beat FI yan, and meron ako niyan sa aking yellow basket guys. So kapag Honda Beat FI na yung caliper ninyo guys, hindi na kayo mahihirapan na magpalit ng brake pad, kasi kahit na Honda Beat FI o Honda Beat Carb, swak dito sa caliper natin. Kaya magpalit na kayo guys, mag-check out na kayo dyan sa aking yellow basket guys, no. So yung ano guys, yung panggilid natin guys, pinalitan ko na rin yung panggilid natin guys, pero stock lang yan guys, stock lang. Yung bola, spring, lahat ng panggilid natin guys is stock lang guys. Huwag kayong magbabago ng bola, ng spring, kasi yung engineer guys na ginawa yun ng engineer guys, ibig sabihin pinag-aralan yan. Kaya huwag kayong magpapalit para goods yung panggilid ninyo guys. Huwag kayong tataas ang bola guys, gawin nyo lang standard guys. Ang palitan niyo dyan guys, pagka naka 1 year in 5 months na kayo, palitan nyo yung Bendix. Yung Bendix guys, pag nasira yung Bendix na yun guys, hindi gagana yung push start ng motor natin. Kahit saang scooter guys, kahit anong scooter guys, nagamit nyo nga pa NMAX, PCX, Honda Beat, Click guys, pag yung Bendix yung nasira guys, sa panggilid natin, dito siya nakalagay, eto, dito siya nakalagay guys. Pag nasira yung Bendix, hindi gagana yung push start natin. So magpalit na kayo ng Bendix guys. Available na rin yan sa aking yellow basket guys. So napakarami kong parts ng motor sa yellow basket ko guys na available ngayon. Kaya paunahan na lang kayo guys sa mga nagko-comment sa akin and sa mga nagme-mention sa akin guys. Hindi ko kayo maisa-isa dahil marami kayo guys. Bisitahin nyo na lang yung aking TikTok account guys. Ilalagay ko na lang yung yellow basket guys. Kaya limited stock lang guys, kasi yung throttle cable, yung Bendix, yung regulator guys, limited stock lang yun. Kaya mag-check out na kayo guys. Lalagay ko yung link sa yellow basket. Sa mga nakikita nyo mga accessories dito na nakalagay guys, available pa rin naman yan sa aking yellow basket. So ilan na lang yung stock kasi marami na nag-check out. So yun lang naman guys, yun lang yung issue ng motor na ito. Yung malapit na sec bracket guys, Honda Beat FI pala to guys. So meron din ako available nito sa aking yellow basket, tsaka itong top box guys. So almost 2 years ko na itong gamit na nakalagay rito, and napakatibay naman yan guys. Kaya yun, mag-check out na kayo dyan sa aking yellow basket. Alin pa ba? Yan yung gulong ko guys, pinalitan ko na pala yung gulong ko. Pinalapad ko ito guys, naka-bistire ako, and yung sukat ng gulong ko guys is 110 by 80 by 14. Kung makikita nyo sa video guys na sobrang lapad ng gulong natin. Yan, so kung gusto nyo mag-angkas ng mabibigat guys, mas mainam guys na magpalit kayo ng malapad na gulong or mas malaki ng konti na gulong para hindi hirap yung shock guys. Kasi kapag bumigay yung shock guys, masisira yung motor ninyo guys. So malaking impact din kasi kapag yung gulong natin guys is malapad, no, tsaka malaki, para hindi nahihirapan yung shock natin guys. So yun lamang guys, no. So comment kayo guys kung ano pa yung pwede kong i-share sa inyo na related sa mga ginagamit niyo na motor. And huwag nyo kalimutan na mag-follow, subscribe, and pag-share na rin ng video na ito guys, para makatulong tayo sa iba nating naka-icon, no? So yun, ingat kayo guys, and RS.